Breaking news po. Nako, grabe ito. Antonio Trillanes nahulog. Nahulog sa patibong ni Attorney Baligod at ni Mike Defensor. Eto na po mga kababayan. At si Trillanes nagsampa at naghain ng kasong perjury sa 18 na Marines at kay Mike Defensor at kay Baligod. At si Boying Rimulya may ituturing daw, sinabi niya po sa 18 Marines na inciting to sedition against the government. Halaka, mga kababayan ko, panoorin po natin ito. Gulo-gulo na ito, bakbakan na talaga ito. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng JMA News 47 minutes ago. Mainit-init pa. Trillanes to file criminal complaints versus 18 personalities. Sabi dito, look. O, i-check natin mga kababayan kung totoo ito. Ito po ang balita dito sa News 5. Ito po ang balita. Nagsampa ng reklamong perjury si dating Senador Antonio Trillanes sa ilang personalidad kasama ang 18 nagpakilalang dating security umano ni Zaldico. Yan ay matapos silang akusahan si Trillanes ng panunuhol umano sa mga investigador ng International Criminal Court. Para sa iba pang detalye, live mula sa DOJ may express report si Camille Samonte. Camille, sino-sino ba yung mga kinasuhan ni Trillanes? Ayan na. Ruth, naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes na ang kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng mga aligasyon ng 18 nagpakilalang dating security umano ni Zaldico. Inakusahan ng umano'y mga dating security si Trillanes na tumanggap umano ng 2 milyong dolyar bilang suhol sa mga investigador ng International Criminal Court na nagpunta noon sa Pilipinas. Sinabi ito ni Trillanes ang magpunta siya sa Department of Justice para maghain ng reklamong perjury laban sa 18 dating security. Kasama rin sa sinampahan ng reklamong paglabag sa incriminating an innocent person ang abogado ng Marines sa si Attorney Levi Baligod, dating Congressman Mike Defensor, Jay Sonsa at Lorraine Badoy. Gay Trillanes, walang katotohanan na may natanggap siya sa na anumang halaga mula kay Zaldico para sa pag-iimbestiga ng ICC sa war on drugs ng Duterte administration. Anya, hindi raw magtatagal ay aamin din ang ilan sa mga dating security na binayaran lang sila para gawin ang pag-akusa sa dating senador at kung sino ang nag-utos nito. Inamin din ni Trillanes na nakipag-ugnayan siya sa ICC investigators pero hindi raw niya pwedeng ibigay ang detalye nito dahil maaaring makompromiso ang seguridad ng banyagang mga investigador at maging ang mga testigo sa kaso. Ipinagtataka rin ni Trillanes ang timing na ngayon lumabas ang mga aligasyon sa ICC kung kailan tinalakay ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges hearing. Pakinggan natin ang pahayag ni former Senator Trillanes. Ang nasa likod nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte camp. Kinalaunan, ito sasabihin ko sa inyo, ilan dyan sa 18 ex-soldiers na yan ay aamin kung sino talaga ang nasa likod nito at anong plano nila at kung ano man ang ibinigay sa kanila para kapalit. Hindi ko ikinaila na since 2017 nakikipag-ugnayan ako sa ICC, pagkalap ng ebidensya, testigo, at lahat ng kailangan gawin para palakasin yung kaso laban kay Duterte. Mga kababayan, maniniwala ba kayo dito nung nakaraan itinanggi na ni Trillanes na wala siyang kinalaman dito sa pagkakaaresto at pagbenta kay Tatay Digong sa ICC? Sinabi niya nung nakaraan, ngayon binuko ni kasi nga nahuli na sabi ni noon dati sa in-interview siya sa Senado, si Boying, wala daw siyang alam sa ICC. Naka-naka, inamin ni Boying na nagpulong sila sa bahay niya kasama si Trillanes, kasama yung mga ICC. Ngayon, sinasabi na ni Trillanes, inamin na din. Ano ba talaga? Nabuko na kasi. Sabi naman ni Boying dito, political yan. Rimulya, posibleng motibo umano ng 18 Marines. Naku po mga kababayan ko, politika daw
pareho ng naratibo ni Ping Lacson dito. Grabe na. Ruth, una na ring naghain kahapon ng reklamong unlawful use of means of publication and unlawful utterances si National Security Advisor Eduardo Año laban pa rin sa mga dating umanong security ni Zaldico. Idinawit din kasi nila si Año sa mga nakatanggap din umano ng mali-maletang pera sa isang meeting sa Polo Club Townhouse sa Makati. May mga isusunod pa raw na isasampang reklamo si Año laban sa grupo. Ayan mga kababayan. So i-check po natin bakit nahulog si Trillanes sa patibong ito po. I-check po natin. Former Senator Antonio Trillanes arrives at the Department of Justice. I-check lang natin He is kung anong expected to file a complaint in connection with the claims of the 18 alleged former Marines. Ito po. Adrian Pascual, maganda yan. Go. May mensahe pa si General Año sa mga brave 18 Marines. Okay tayo. Kakarmahin kayo. Anyway, tignan natin kung sino ang makakarma. So, ano kaya ang isasampang kaso? Kasi kay Secretary Año, ano siya, violation of Article 154, yung false publication and false utterances. Ayun, Ganyan ding kaso. Okay, check natin dito kay Remulla, anong sinasabi niya dito na maaaring ICC bribery claims meant to make soldiers rise up. Tingnan niyo po mga kababayan. Coffee ko brown. Sarap. Sinasabi dito na inciting to sedition against the government. Ito po. Sinasabi ni Remulla. Ako, mga kababayan ko, yari na. Nagkalabo-labo na. Kahetot-hetot na. Nagkakabistuhan na. Sino kaya ang totoong nagsasabi dito? Ang 18 na Marines o si Bending Dalo? Ito po. Affidavits. Dapat yan, individual affidavits yan. Kasi it covers a span of more than 30 months. And yan, more than 30 months, magkakasama sila the whole time. To get a statement of that nature, that long, for 30 months, magkakasama sila the whole time. It's not very clear. So they have to really, it's like a bill of particulars. You show me. It's all about. Wait lang, basa tayo ng comment. May group chat nga Hala ka, palusot pa to siya. Galit-galitan yung peg, hala ka. Ever since the Duterte camp has plotted for the overthrow of the BBM government through coup death. Nako po, mga kababayan ko. Alam nyo na yung mga nagsasalita ng ganito, mga tangalista at bobolista. Tuloy pa natin mga kababayan. Yes, kasi personal knowledge. An affidavit is supposed to be based on personal knowledge. Pero paano sir i-handle ng ombudsman? Kasi kasama rin kayo sir doon sa minister sa affidavit. Hindi, isumunation na naman doon. ICC. Ginamit ko naman. Ginamit ko naman pinatago. Nagawa na lang about those things. But now sir, yung mga personalities na nabanggit doon sa affidavit, nagsampa na po sila ng reklamo against Attorney Baligon and the 18 Marines. Kayo ba sir, meron din pa kayong ganito? Hindi. Sa akin, totoo yun eh. Kaya lang, yung 18 present sa labas ng bahay ko, it wasn't true. It's not true. Kaya nga sinasabi ko, kung wala sila yung 18 doon sa labas ng bahay namin, anong sinasabi nila na lahat sila alam nila. Alam ko doon, tatlo lang yung nakapantay mo sa mga ICC. So yung mga owners attached doon sa affidavit, would that suffice? Yung mga maleta daw, yung ano na may Hindi ko alam I'm not the one looking at affidavit. I only read affidavit because my name was mentioned. But I'm not the one investigating. Meanwhile, sir, di ba na-deputize ng NBI? Dapat investigahan ito sa Senado para magkaalamanan mga kababayan. Hindi lang basta sila gigipitin. Hindi lang sila kakasuhan ng inciting to sedition. Yan ang sabi mga kababayan, no? 'Di ba? Sabi niya dito, political yan, Remulla, posibleng may motibo ito. Maaari silang makasuhan ng inciting to sedition versus the government. Nako po mga kababayan ko.
Yes, we're asking the NBI to help us to go to get to the bottom of it. And we're getting information one by one. So ano po magiging proseso nun after NBI? We're validating first the identities. Okay. Siyempre, dapat alam natin kung sino-sino ng mga tao. Kasi ano the 18 Marines was supposed to be for parang political effect. But not all of them are Marines, or not all of them are in the active service. And many of them with some will be discharged. Alam na namin yun as far as we're concerned now. Na marami ron, discharged, and there's many of them even have had murder cases. Ilan? Ilan yun? I think 6 of them. So sa 18, walang masasabing kumbaga legit or... Hindi ko alam. I cannot, as sinasabi ko lang, may mga findings kami. Ano may motivation ng mga hindi ko. Tipping point. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam mo natin yun, di ba? They want to, a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun creating a tipping point. To favor a local party. Ang mahirap kasi dito mga kababayan, gumagawa na po si Boying Rimulya dito ng conclusion na mayroong politika, mayroong inciting to sedition against the government. Parang pareho ng naratibo ni Ping Lacson, hindi na iimbestiga kasi nga alam niya na chismis ito. Grabe naman yan. Mga kababayan, sinasabi ng mga komento dito, nako po, nako. State up. Local yan. I think they know who's behind it, but we have to prove it, so we're not alleging anything now. Hindi po kanina sir, saying na hindi po compromise yung partiality ng ombudsman. Yeah. I'm not personally looking into that. I'm allowing the people in the ombudsman's office to look at it for themselves. Pare-pareho kami abogado, we just studied the same principles. That an affidavit is supposed to be based on personal knowledge. Sa mga Senator Llanes, nakikita daw niya na Duterte daw possible behind this. Hindi, marami pa kami ibang personalities sa Pilipinas. Did you see it as a political? Political yan. Siyempre, political yan. And some of them have economic motives. At mahirap magsalita ngayon. Ano yung economic? Ano yung sabihin? Mahirap na magsalita. Sir, ano assurance po, sir? Ano assurance po? Basta fair kami. We're here to be fair. Isipin nyo mga kababayan, sinasabi ni Mr. Boying Rimulya, fair siya, pero dinidisgrade niya na ang mga Marines. Ang sinasabi niya may political color. May sinasabi siya na pwedeng maano ng inciting to sedition ito laban sa gobyerno. Yan ba yung patas? Hindi pa nga kayo nag-iimbestiga. Sinasabihan nyo na discharge sa mga ito. Porke ba mga discharge ito? Hindi na pwedeng maging private security ito at mga hindi na pwedeng magsabi ng totoo, mga kababayan. Sinasabi ni Mr. Boying, abogado daw siya, alam niya yung principle. Abogado pala kayo. Bakit meron na kayo agad na conclusion dito na hindi sila nagsasabi ng totoo? Wala pa yung official na pag-iimbestiga dito. Gaya ni Erwin Tulfo, sinasabi niya, wag nang imbestigahan yan. Hindi totoo mga sinasabi nila. Mga chismis lang. Kasi nga, nadawit yung pangalan si Tito Soto at ilang mga matataas opisyal ng gobyerno dito. Nako po, mga kababayan. Kung sino pa yung mga nagsasabi ng katotohanan dito, sino pang nagsusumbong. Halimbawa, mga kababayan, si Pedro, may nakitang nagnakaw si Juan. Naninakaw yung panabong na manok ni Aling Maria. Aba, ang hinuli po mga kababayan halimbawa si Pedro, nakita niya si Juan, nagnanakaw ng manok. Sinumbong kay Ping Lacson. Aba, ang pinahuli niya yung nagsusumbong mga kababayan. Pero yung totoong nagnakaw, ayun, nagtotong its, nagsasabong. Kita nyo anong klaseng hostisya sa Pilipinas? Kung sino yung mga nagsasabi ng katotohanan at nagsusumbong ng kamalian laban sa kamalian, wala na. Sila ang nakukulong. Grabe talaga. Diba? Kaya kung ako hindi fair, aaminin ko ba yung ICC? Hindi. Sabi ko totoo yun. Pero walang 18 tao ron sa labas ng bahay ko. Nakita ko naman sila nung umalis So sa meeting kasama ko si Senator Llanes? I cannot recall now if Toria was there or if Llanes was there. But we've met in that house before. Nakakausap siya doon. But I remember the 2 ICC people who were there. Naalala ko sila. Sir, ang platform po.
O isipin nyo mga kababayan, naalala daw niya yung dalawang ICC. Ibig sabihin, yung mga sinabi ng mga 18 Marines totoo. Sinabi rin ni Trillanes, sinabi mo na totoo. Nung nung in-interview kay sa Senate, sabi mo hindi totoo. Ngayon, nagsasabi ka na ng totoo. Nung sinabi mo, kung hindi ako bias, aaminin ko ba yung sa ICC? Pwede ba yung naratibo natin, mga kababayan? Ako po, kayo na humusga dito. Sir, kahapon po si Yusuf Bernardo nasa office. Oh. Okay, no, ano po? Hindi, ano yun, we're looking at the statements and we're looking at the case build-up and we want to know certain facts. We have to have certain facts from the witnesses. That's about it. What about Eric Being and treated as a witness. What about Eric and Edwin Yap, sir? May reso na ba dun, sir? Sa Yap Brothers? Ongoing na yung preliminary investigation. It's probably going to be submitted for the solution very soon. May PI na yun. PI na yun. Maraming ongoing PI ngayon. There are many, a lot of cases are ongoing. Preliminary investigation. Sir, yung huli kasi medyo matagal na rin, yung Revilla. Yeah, ano talaga yan? Tignan nyo mga kababayan na 18 ex-Marines allegations may be considered incitement versus government o rimulya. Inciting to sedition daw ito. Ibig sabihin makakasuhan yung 18 na Marines ng inciting to sedition. Naku, mga kababayan ko, kawawa ng mga 18 Marines. Alam mo yan, we have to show up the facts. We have to get the case. Because when we file the cases, we want a continuous trial. We want to present the government's evidence immediately. Kaya binibuild up natin lahat yan. Ayan mga kababayan, kayo na humusga dito. Sino po ang tatakbuhan ng sambayan ng Pilipino? Nasaan na ba ang hustisya sa Pilipinas? Kita nyo mga kababayan, tila meron na silang report agad na pinasisinungalingan nila at dinidisgrade nila itong mga Marines na ito. Dito mga kababayan, 3 to 5 times daw na pumunta si De Lima doon na may bit-bit na paper bag na may laman na pera. Ngayon, yan, kakasuhan pa ng inciting to sedition. Parang pag-aaklas daw ito mga kababayan para humikayat ng paglaban sa gobyerno. Nako, mga kababayan, kayo na ang bahala dito. This is the Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Nasaan ng hustisya sa mga ginawa ng mga kawatan na ito na pagnanakaw sa kaban ng bayan? Kung sino pa ang mga nagsusuplong ng mga gumagawa ng kamalian, sila pa ang ginigipit. Mabuhay po.